Morning mga bes, ayan, kakagising ko lang, tapos ipapakulo na ako ng tubig dyan kasi pangligo ni Raiden. Ayan, gising mga bes, naglalagay tayo ng malilit na slice na karne. Ayan, so parang napilitan na yung tagabi. Ayan, lagay ko lang dito, kalat ko lang. Ayan. Yun na nga mga bes, nakaligo na ako at ang oras na yon ay 7:09 ng umaga. At makalipat ng ilang minuto ay 7:16 na at nagmamadali Siyempre, na bago ako. tayo Pumasok, outfit check muna tayo. Ang oras na ito ay 7:28 na po ng umaga at nagmamadali na kami kasi malilate na At naman siyempre, kami. mga Bes, ang hinahabol namin dito is yung flag Kasi ceremony. sa School nila Raiden is every Monday may flag ceremony Siguro sila. Every morning is lagi kaming nalilate. At bihira na rin kaming pumasok ng maaga. Siguro sa 5 days na pagpasok namin sa school is 2 beses lang kami naaagang pumasok. Grabe, ang na aga Raiden ko sa nagising, school. Tapos malilate na naman kami ni Raiden. At saka 5:30 ng umaga, gising na talaga ako. Si Raiden lang talaga yung nahuhulang nagising. Kasi bago ko sa gisingin is dapat nakaprepare na yung maligamgam na tubig niya, pampaligo At niya. Siyempre, itasabay ko na rin yung pagkasain ng kanin at saka pagluluto ng ulam. Yes, mga best, nagluluto na ako ng ulam before kami pumasok. Para pag umuwi na kami, hindi na ako magluluto ng ulam at ipapainit na lang ito. Mahirap kasi yung uuwi kami ni Raiden na wala pang ulam. Kesa bumili pa kami ng ulam sa labas. At ang presyo naman ng ulam sa labas, nagkakahalaga ng 70 pesos to 80 pesos. Kaya ang ginagawa ko na lang is magluluto ako ng 5:30 in the morning. Tapos, ipapainit na lang ito ng tanghali. O diba, nakatipid talaga kami doon. At habang bumabiyahe kami papuntang school, siyempre expected ko na yon na hindi na makakaabot si Raiden sa flag ceremony. Kasi matik na yon kapag nagsimula na yung flag ceremony, sasara yung gate tapos maghihintay kami ng ilang minuto bago matapos ang flag ceremony. At saka nga pala mga bes, kung napanood mo tong video to, wag mong kakalimutan mag-like. At paki-comment na rin kung taga saan ka para ma-shoutout kita. At siyempre, wag mong din kakalimutan na i-share tong video ito. At sa puntong ito ay nakarating na nga pala kami sa school. At nagpaalam na rin ako kay daddy. Diyan sa mga bes, naglalakad na nga kami dyan papuntang gate. At sakto pang nahulog yung envelope ni Raiden. Kaya sabi ko, bitbitin na lang. Sa puntong ito, late na talaga kami. At sa puntong ito, nakaklose na yung gate. At sinabi ko na rin sa kanya na pakibilis-bilisan niya na. Ang daming taong naghihintay para pumasok sa school. Kaya lang naabutan din sila ng flag ceremony. Okay lang na hindi kami naka-attend ng flag ceremony. At least may attendance sa buong araw. At feeling ko naman hindi naman kami nag-iisang late. Medyo madami-dami din yung na-late. At syempre pagkatapos ng pagkanta ng Lupang Hinirang, agad-agad nang binitbit yung kanyang bag. Kahit na medyo mabigat yung kanyang bag tapos yung kanyang envelope, binuhat niya pa rin para makapasok. At nagmamadali na nga sa dito. At ang sabi ko nga, huwag siyang magmadali kasi hindi pa tapos yung program. At syempre, ihahatid ko muna sa classroom niya. Minsan kasi kapag nalilate kami, hindi ko na siya hinatid sa classroom niya. Hanggang waiting area na lang ako. At binibilin ko na lang sa kanya na makinig maigi kay teacher. At kapag hindi niya ako maintindihan, nag-sign language na lang ako. Tulad nito, ganyan lagi ang sinasabi ko sa kanya. 3 times kong ginagawa yan sa kanya para maintindihan niya kung anong mga pinag-aralan nila. Pinapasok ko muna sa classroom nila bago ako umalis. And then fast forward na nga, nasa likod lang ako ng classroom nila. Dito lang ako naghihintay. At maya-maya lumabas si Raiden. At ang sabi niya ay makikipag-exercise daw siya. Kaya hinayaan ko na lang para ma-enjoy na rin. Tuwing Monday lang yung program. At nung alam ko na nakapila na siya, bumalik na ako sa waiting area. At sa mga best, mga barkada ko dito sa waiting area, dito kami naghihintayan ng uwian. Siyempre, hindi mawawala yung kwentuhan, asaran, kwentuhan sa mga asa-asawa nila, ganyan. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga friends ko na to. Nasa bahay na kami, and pinakauwi na kami ng bahay. And then, mamaya 1 PM is papasok
si Janos at si Raiden. Bali dalawa yung aalagaan ko. Maya, hintayin ko pala. So yun, so after nun, bago kami pumasok mamaya, no, kakain muna kami. Ayan, so update ko mamaya. And then, so mga be, kumain na ako. Tapos, ito is kumakain pa lang sa. Tapos, si Raiden is tapos na kumain. So, ito lang yung nahihintay kasi hindi pa siya tapos. Tapos, hindi pa siya naliligo. Ayan. So, hihintay natin. Kasi maaga pa naman eh. Oo, maaga pa. At yun na mga best friend na papasok na kami. Ayan. So, pinas-forward ko na lang kasi ang haba ng video. Yun mga best, no? Late na naman po kami. 1 PM na naman kami pumasok mga best. Sa sobrang tagal na gumayak na Janus. Grabe talaga. Kapag late yung isa, dama yung isa. Kung yung inaakala mo na magigising ka ng umaga, pero late ka pa rin ng morning, siyempre magiging late ka na naman ng tanghali. Walang katapusang late to mga besh. Ano pong magagawa natin? Di pumasok. Pumasok ka man late, at least may attendance ka pa rin. Sa puntong ito, nagpaalam na ako kay daddy. At sabi ko, ay hintayin ako ni Raiden. Pero tumakbo na po si Raiden. At si Janus naman, ayan, papasok pa lang po ng school. Diyos ko dahil. Lagi ko lang sinasabi kay Janus na makinig kay teacher. Oo mga bes, hindi lang si Raiden ang pinagsasabihan ko. Pati na rin po si Janus. At sobrang excited niyang pumasok sa school. Hindi naman napapansin, hapyo na siya ng hapyo ng buhok niya. Buti na lang talaga at hindi ako pinagsabihan ni Ma'am Amor na bakit late na naman daw kaming dalawa. Kahit na anong gawin namin, kung malilate kami. Hindi naman kasi maiiwasan yun. After nun, bibili na ako ng baon niya. At humihirap pa talaga ng isa pang baon sabi daw. Sabi ko later na kasi mag-i-start ng klase. Yun sa mga best, pinaalam ko muna sa teacher na naaalis po ako. Minsan kasi wala ng mga guardian doon, kaya umaalis ako sa gilid. Pero after ng 5 minutes, bumabalik din ako para tignan si Janus. Pero bago ako pumunta ng waiting area, kain muna tayo ng ice crumble. Mga best, hintayin ko na lang si Raiden lumabas sa kanilang classroom. Saka kami pumunta ng classroom ni Janus. Ayan. So mga best, labasan na nila ni Raiden. Ayan. So ngayon pupunta na kami ng classroom nila Janus. Yeah, sobrang init talaga. At bago kami pumunta ng classroom ni Janus, may nakita ako nagbebenta ng mangga sa labas. Siyempre, anong gagawin? Bibili, diba? Oo, bibili. Tinanong ko kay kuya kung ano yung mas marami. 50 pesos na yung pinakamarami. At tinanong ko nga po sila dito kung bibili sa akin, sabi na hindi daw. So, okay. Mga best, yung bata hindi nakatiis. Grabe. Yan mga best, naranda muna tayo. Habang naghihintay yung uwian nila Janus. Natakam talaga ako dun sa binibenta ni kuya na mangga. May batang hindi makatiis. Grabe naman yung isura ko dyan. Para namang ilang buwan kung hindi natakman ng mangga. Takam yan. Diyos ko naman. Sana okay ka lang self, no? Ang sarap talaga nung alamang ni kuya. Minsan ko lang nakita si kuya na nagbibenta ng mangga dun sa tapat ng school. Pero sa totoo lang, hindi maasim ng mangga ni kuya. Kahit napaluto na itong mangga na binibenta nila, hindi siya maasim. Kaya pati si Raiden is gustong-gusto na yung mangga kasi hindi maasim. Alam mo, habang kumakain ako ng mangga, panagtitingnan ako ng mga estudyante. Siyempre, hindi lang estudyante. Pati na rin ng mga guro. Minsan nga nahiya na ako kasi grabe talaga pagkain ko ng mangga. Kulang ka tayong 50 pesos na mangga. Yan sa mga best, update tayo. Nakauwi na pala kami ng tatlo dito sa bahay. At mga best, at umuwi na kami ng bahay. Kundi mababasa kami ng ulan. Yun lang mga best. Bye!